No? God, you're so good. Amen. At tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Akala natin minsan yung mga simpleng bagay ay um, yung umaakit ka sa hagdanan, hindi ka nadapa. Di ba? Ganyan. Yung hindi ka gumulong, ganyan. Di ba? Pagpapasalamat mo sa Panginoon kasi protection na yan eh. Kasi maraming bumababa ng hagdanan, gumugulong, nando ka na sa baba, di ba? So pero tayo na mananampalataya, no, talagang merong proteksyon na laan sa atin, no? Amen, amen. Kaya napakasarap magpuri sa ating Panginoon kasi nga alam mo na kahit saan ka pumunta, ikaw ay protektado at siya ay nandyan para sa atin. Sabi nga doon sa isang paborito kong salma, no, sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High, di ba? Shall abide, no, in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge, my fortress, sabi doon, I trust in you. Wow, di ba? So parang imagine if yung pinagkakatiwalaan mong Diyos, alam mo na siya yung fortress mo, siya yung almighty mo. Di ba? Actually, hindi na nga siya secret eh. Di ba? Pero sabi doon na secret place. Pero right now, ano na to, hayag na to sa atin. Di ba? Before, nung time nung Israelites, no, kung mapapansin natin, parang before dumating yung Ten Commandments o yung Old Covenant, lahat naman sila, walang nangyari sa kanila eh. Mula nung time na lumabas sila ng Egypt hanggang doon sa bago ibigay yung commandment, yung Old Covenant, wala pong nangyari sa kanila, walang namatay. At yung mga matatanda doon, lumabas sila ng masisigla. Imagine niyo yung kinakain nila sa Egypt, siguro hindi naman ganun ka-healthy. 'Di ba? Kasi nga mga alila sila sa sa Ehipto. Pero nung lumabas sila from Egypt going to desert, imagine nyo, dun sa desert sila tumira. Pero walang nalagas ni isa sa kanila. 'Di ba? Kasi nga nandun sila sa secret place of the Most High and they are protected. Amen. So pero nung dumating yung Old Covenant, dahil sila ay nagmalaki, ayun na, nagsimula na yung kanilang delubyo. Dahil akala nila, ay kaya kong maging mabuting tao. Bigay mo sa akin yan. Ilan ba yung commandment na yan kailangan kong sundin? Di ba, bigay mo sa akin yan, ilatag mo sa akin yan, susundin ko lahat yan. O yung unang-una pa lang na commandment, bagsak na sila. So 3,000 yung namatay kagad. Amen? So, titignan natin, ang Panginoon natin ay napakabuti. At tayong nasa ilalim ng biyaya, tayo po ay nasa under ng kanyang proteksyon. At dahil nga po, tayo ay nasa proteksyon ng ating Panginoon, ang ating pong topic for today. Tutuloy po natin yung ating serye. Ang nai-assign po sa akin ay about God's divine protection. Ayan, ang ating topic. Noong nakaraan ay we are ambassador. Di ba? So marami tayong napag-aralan na in Christ reality. So I hope, mga kapatid, yan pong mga aralin na yan ay ating pong naisasabuhay. Ibig sabihin, ipinapractice natin sa ating tayo ba pagka nagkakaroon ng sakit, tayo ba ay nagpapabili na ng kabaong dahil nagkasakit tayo? O dinedeklara natin na sakit lang yan ng sakit lang sa ulo yan. Ako nga kagabi, ang sakit ng ulo ko, kala ko mababertigo ako kasi sobrang sakit. Hanggang paggising ko kaninang umaga, masakit pa rin. Pero sabi ko nga, I am healed. 'Di ba? I am strong. So, ayan. So, biyaya ng Panginoon na tayo ay nakakatayo at merong magandang kalusugan. So, ayan. Meron ba tong clicker? Meron ba? Ayan. Ako na yung nagko-control, Ayan. Sige.
Thanks, Shane. Si Shane sa ano sa sa technical natin. Oo, yan. Shane, sige, ako na bahala. Ayan, okay. So, God's divine protection, mga kapatid. So, ang ating pong main verse for today ay... Kaya ba? Ba't ayaw? Ayaw? Sige, sige. Okay, so matatagpuan natin sa 1 John 5:18. Sabi po dito, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. But he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. So tayo po ay nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. So sabi dito, but he who was born of God. Was, ibig sabihin po ay past tense. So ito po ay naganap na. Ito po ay natapos na. Sa pag-aaral po natin ngayon, meron po tayong pag-aaralan na apat na realities. So unahin po natin dun sa una. Sige, next slide. So una po, we are protected because of the finished work of Christ. No? So yan po yung pinakauna. Kasi po, mga kapatid, ito po yung ating pundasyon. Ito po yung ating, kumbaga, parang, ito yung ating kinatatayuan. Yung proteksyon dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Alam nyo, mga kapatid, nung time na bago umalis yung mga yung mga Israelites doon sa Egypt, ay sila po ay pinagpatay ng tupa. At pagkatapos po, yung tupa, yung dugo na galing doon sa tupa, iyon po ay pinahid nila doon sa hamba ng kanilang pinto. Next slide po. Ayan. Ito po yung sabi sa Exodus 12:13. Sabi po dito, the blood shall be a sign for you. So anong blood ito? Ito yung blood ng tupa. Okay, inilagay dun sa hamba ng pinto, and when I see the blood, I will pass over you. Lalagpasan daw kung makikita yung dugo, and no plague will befall you to destroy you. So wala daw plague. Kasi ang sabi doon, kapag wala yung kapag wala yung dugo na yan, yung firstborn ay papatayin daw. Okay, so mamamatay. Iwa-wash out talaga. As in lahat ng firstborn nung time na yon. So dahil merong dugo, ikaw ay ligtas. So ang sabi dito, when I strike the land of Egypt. So ito yung picture niyan. So next. Ayan. Kaya yan yung tinatawag na Passover. Okay? So alam po natin na hanggang ngayon, yan po ay sineselebrate pa sa Israel. Sineselebrate nila yung feast na yan. At yung feast na yan, yan din yung time kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil, ang sabi nga, yan ay shadow lang. Diba? Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Yan po ay shadow lang. At ang reality natin ay si Jesus. Next verse. Ito po ang sabi. Next. Ito. 1 Corinthians 5:7. Sabi po dito, cleanse out the old leaven that you may be a new lump. No? Yung libatura. May libatura na, na tinapay. As you really are unleavened. Tingnan po ninyo, ang sinabi po dito, as you really are unleavened. Ibig sabihin, ganun ka na. Ang may leavened na tinapay, ito po ay may picture ng sin, yung old nature mo. Okay, so pagka yung tinapay, medyo namamaga, ibig sabihin, makasalanan. Kasi daw namamaga. So dapat daw dun sa tinapay ay yung payat. So hindi ko naman sinabi na kapag ikaw ay namamaga,
ikaw ay makasalanan. So lahat po tayo ay makasalanan. Okay? So sinasabi po dito ay yung tinapay ha, wag po kayong magagalit sa akin. So as you really are. As you really are. Mga kapatid, ito po yung napaka-importanting katotohanan na madalas nami-miss out po natin eh. Bakit? Kasi ang akala nung iba, hindi ka pa unleavened. Hindi pa tinanggal sa iyo yung kasalanan. Okay? Ang nililinis natin dito ay yung ating daily walk. Diba? Nagkakamali ka. I mean, imagine mo, nandiyan ka lang sa daan, tapos, diba, magagalit ka kasi merong nag-cut sa'yo. So, syempre, iinit yung ulo mo minsan. So, parang, yan yung tinatanggal natin, di ba? O, nakita mo yung asawa mo, uminit yung ulo mo. So, yan yung tinatanggal natin. So, unti-unti yan, mga kapatid. At ang katotohanan, ang pinakamagandang katotohanan ay ikaw ay unleavened na. Diba? Ikaw ay malinis na. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo rito. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Ibig sabihin, tapos na. Yung has been sacrificed, yan po ay nasa aorist tense sa Greek. Pero sa atin, it's just a simple past tense na ibig sabihin ay tapos na, naihain na. Wala nang susunod. Okay? So, yan na yan. Tapos na yan. Naganap na. So, pakita natin yung picture ng tinapay. Ayan. So, medyo maalsa, no? So, pag medyo maalsa, yan, makasalanan daw yan. Kasi maalsa. So, leaven. Pero yung unleavened, yung walang libatura, ito daw yung parang ano, yan, yung manipis. Okay? So, kasi wala siyang pampaalsa. So, yan yung ginagamit talaga nila doon sa, yan yung ginamit din ni Jesus nung time na siya ay Last Supper. No? So, yan din po yung kanyang ginamit. Sige po. So, naintindihan po, ano? Pero ang sabi ni Apostol Pablo kanina, tayo daw po ay unleavened na. Okay? As you really are. So, ikaw na yon. Tanggapin mo yung iyong identity. Hindi mo yun, hindi mo yung sinasabi na, ay, teka, ngayon may leavened ako. Bukas, wala na naman. Diba? Sa susunod, dahil nagkamali ako, ano na naman ako, leavened na naman ako. Hindi. Ikaw ay unleavened forever. Amen. At dahil yan sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon, ano? Galing niya. So, next. Ayan. For Christ, our Passover lamb has been sacrificed. So, mga kapatid, malinaw po dito na ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na lamb ay si Jesus. So, ibig sabihin po, yung ating old covenant, yung law, yan po ay picture ni Jesus. Next. Ito po ang sabi, The old covenant was the shadow, mga kapatid. Ito po ay shadow lamang. Ito po ay anino. At ang anino ay hindi mo gustong laging nakikita. Diba? Kasi wala naman siyang image. Anino lang talaga siya. Ayun, pwede na. So, subukan nga natin. Na-excite ako dun sa, ayun. Ayos na. Sige, Shane, thank you. Okay. So, imagine ninyo, shadow. Okay? So, parang ang hirap lang na laging shadow. So, mas maganda na makita mo yung reality. Diba? So, kaya Jesus is the reality. Ito yung si Jesus, yung present tense natin ngayon. Before, it was the law. Pero right now, it is Jesus. Ay, nawala uli. Ayun. Ayan. Okay. So, ito po yung
Greek word para po doon sa has been sacrifice. Yung sacrifice ay etitei. Etitei. Aorist tense po yan. Ang ibig sabihin po niyan ay simple past tense. Has been sacrifice. Sa Tagalog, handog na. Amen. So tapos na, mga kapatid. At wala nang babalikan pa. Hindi na uulitin. Amen. If it is done, mga kapatid, it means we have divine protection. Yung mga nando sa loob na Israelita nung bahay kung saan nagkaroon ng Passover, mga kapatid, ang reality ba nung nandun sa loob ng bahay, sila ba ay protektado? Doon sa angel na kung saan ay kumuha doon sa, kumitil doon sa buhay ng mga firstborn. Sila ba ay protektado? Tama? Yes, mga kapatid, protektado po sila. Ngayon, yung iba sa kanila, dahil narinig yun, nagwo-worry. Maaring dalawa yung nandun sa loob ng bahay. Dalawang klaseng tao ang nandun sa loob ng bahay na yon. Isang nagwo-worry, baka mamatay yung kanyang anak, at isang masaya. Dahil alam niya, ligtas yung kanyang anak. Saan tayo doon, mga kapatid? Kaya natin tinuturo yung full grace. Bakit? Kasi maraming ang alam nila ay mamamatay pa rin yung kanilang anak. Di ba? Malungkot pa rin sila. Dahil akala nila kapag sila ay nagkamali, sila ay mapupunta uli ng impyerno. At kapag sila ay gumawa ng mabuti, babalik na naman sila uli sa langit. So, langit, lupa, impyerno. Saan ba talaga? Di ba? So, hindi na natin alam. Mga kapatid, maraming ganyang Kristiyano dahil sa maling katuruan ng mga pastor na hindi nag-aaral. Mga kapatid, kailangan po nating mag-aral. Kaya po tayo mismo ay kumukuha ng Biblia, kaya tayo nag-aaral dito para alam po natin kung ano yung stand po natin. Mga kapatid, nando ka na sa loob ng bahay at yung Passover lamp ay naialay na. At dahil naialay na, ikaw ay protektado na doon mismo sa loob ng bahay na yon. Amen. Good news. Good news. Magwo-worry ka? Hindi na. Kasi alam mo na ikaw ay nandun sa loob ng bahay na merong dugo ni Kristo. Amen. Amen. Colossians 2:13, sabi dito, "And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all," mga kapatid, "our trespasses." All. Pag sinabing all, may natira ba? Wala. Mga kapatid, malinaw po ito. Ito po ang sabi ng Bible natin. Hindi natin alam yung sabi ng Bible nila, pero ang sabi ng Bible natin ay all. So pag sinabing all, lahat po ito. Amen. Amen. Ganda, no? Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross, mga kapatid, and took it out. Yung took sa Greek, yan po yung ginamit din doon sa yung sa John 15, yung airo, natandaan nyo yan? Airo. Pero dito ay airo, ek. Ibig sabihin ng ek, out. Pero doon sa John 15, doon sa vine, kung natatandaan nyo pa yung lesson natin sa vine, na airo din yung ginamit doon, pero tinaas eh. 'Di ba? Kasi wala naman siyang ek na word, yung ek. Yung ek kasi na word sa Greek, ito ay out. Ibig sabihin, inalis. Pero since doon sa John 15, wala naman nun, so tayo ay inangat. Pero dito, took it out. Yung out, yan yung ek sa Greek. Kaya ngayon, inalis yung
against us. Ano yung against us? Yung ordinances. Ano yung handwriting na ordinances? Ito yung Old Covenant. Mga kapatid, wala na yon. Tinanggal na. Saan dinala? Ipinako kasama ni Jesus sa krus, Kalbaryo. At dahil doon, mga kapatid, tayo ay may protection na. Amen. Diba? Ang galing ng Panginoon. Ito yun, no? Airo, tuk. Present, active. Yan yung pinakamaganda doon. Pag sinabi mong present active, yung ginawa dati na pag-nail doon sa cross, ang epekto noon ay diretso hanggang sa panahon natin. So, ibig sabihin, mga kapatid, hanggang ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, wala na yung sumpa na galing doon sa kautusan. Tayo ay pinalhaya na. Tayo ay hindi na dati doon sa Old Covenant. Wala na yon. Ito ay pinako na kasama ni Jesus sa cross. Amen. Amen. Come on, di ba? Give Him praise. Palakpakan naman natin ang Panginoon, di ba? Napakabuti niya. Amen. Di ba? Ayan o, yung ordinances na yan, mga kapatid, hindi lang yan basta-basta ordinances. Ang ginamit po na Greek word dyan sa ordinances na yan ay dogma. Okay? Ano ang ibig sabihin ng dogma sa mga Israelita? Ito po ay rules and requirements of the law of Moses. So balikan natin kanina yung verse. Kung dogma nga ito, mga kapatid, handwriting of ordinances or dogma that was against us, against you, yung kautusan. Hindi natin sinasabi na masama ang kautusan, pero it is against us. Bakit against us? Kasi hindi masusunod kailanman ng tao yung kautusan na yan. And to mind you, kanina, binabasa ko yung Deuteronomy 28. Mga kapatid, kapag ikaw ay sumuway sa kautusan, lahat ng sumpa ay mapupunta sa iyo. Karamdaman, kahirapan, problema, depression, trabaho, lahat yan sangkot doon sa pagsuway mo sa kautusan, kapatid. Pero dahil ito ay tinupad na at nilagay na at pinako na sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Pagpapala na, kapatid, ang meron tayo. Amen. Di ba? Grabe, no? Ang bait ng Panginoon sa atin. Kaya mapapakanta ka talaga eh. Kanina eh, di ba? God, you're so good. Bakit? Kasi He nailed it on the cross, to His cross. Di ba? Amen. Nailing it. Ito pa yung kasunod. Colossians 2:15, sabi niya dito, He disarmed, mga kapatid, dinisarmahan. Di ba? Dinisarmahan niya yung rulers and authorities and put them to open shame. Di ba? Open shame. Kahihiyan. So, wag na tayo magpa-under sa kahihiyan. Okay? Tayo ay nasa new covenant na. By triumphing over them in Him. Location, mga kapatid, ang importante. Asan tayo nakalocate right now? Ikaw ba ay na kay Kristo? O ikaw ba ay nandun sa kautusan? O ikaw ba ay walang pakialam? So tayo ay na kay Kristo. Hebrews 2:14, sabi dito, Since therefore the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same things, that through death He might destroy the one who has the power of death, and that is the devil. So mga kapatid, wala nang power ang demonyo sa atin. Amen. So, wag na tayo magpanipaniwala doon sa mga nagtatawas na meron daw demonyo na sumapi, meron daw demonyo na
masamang spirito na nagpapakos ng iyong sakit, yung mga ganyan. Mga kapatid, ito ay sinira na, na-destroy na, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang krus ng Kalbaryo. Amen. So kaya alam mo na kung anong sasagutin, mga kapatid, kapag ka merong ganyan, ang sagot mo lang, ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay nasa Kanya at ikaw ay protektado against the enemy. Amen. Amen. The enemy is roaring, but we know the truth. Importante yung katotohanan. Kaya natin ito pinag-aaralan. Dahil ang devil, sa totoo lang, wala na po siyang nagagawa, kundi mag-ingay. Di ba? Wala na siyang ngipin. Di ba? Wala na. Baka nagpapustiso. Tingnan natin. Pero wala na siyang ngipin. Purong, ano na lang, puro roar na lang. Okay? Puro ugong na lang ang narinig. Kaya hindi na natin to dapat pakinggan pa. Kasi nga, we know the truth. We are in Christ and we are divinely protected. Divinely, hindi lang siya basta protection na just a natural protection, but rather a supernatural protection ang ginawad sa atin. Amen. Grabe, no? He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Napakaganda po noon, mga kapatid. Location, location, location. Lagi mong babanggitin kung nasaan ka ba ngayon. Di ba? Paggising mo sa umaga, ikaw ay na kay Kristo. Di ba napakaganda? Alam mo kung saan ka nandoon. Wala ka sa problema. Okay? May problema dumarating, pero wala ka dun sa problema dahil ikaw ay na kay Kristo. Di ba? Anong sabi dito? Na-transferred ka na from the domain of darkness to the kingdom of His beloved Son. Amen. Di ba? Na-transfer ka na. Wala ka na dun sa dati. May bago ka ng location. Okay. Amen. Amen. Ayos. So, pangalawa tayo. 20 minutes. 20 minutes. Ano to We are sealed by the Holy Spirit. Yan po yung ating pangalawang katotohanan, no, mga kapatid. Tingnan natin po ito. In Him, you also. Nakita nyo si Apostol Pablo, lagi siyang nag-i-in. In. Ibig sabihin po noon ay location. In Him, ikaw ay na kay Kristo. Diba? Hindi lang sinasabi dito beside Him. Hindi lang niya sinasabi na katabi mo si Kristo, kasama mo si Kristo. But rather, sinasabi niya, ikaw ay mismo nandoon kay Kristo. In Him you also. When you heard the word of truth, nung narinig mo yung word of truth, yung gospel, hindi yung gospel-gaspelan, okay? Yung full grace, nung narinig mo yung full grace, the gospel of your salvation. Diba? Yung may assurance ka ng iyong salvation, hindi yung nagtatanong ka, save ba ako talaga? Baka hindi. Mayroong assurance. And believe in Him. Okay, ikaw ba ay naniwala kay Kristo? Anong sabi dito? We're sealed with the promised Holy Spirit. Ikaw po ay sinelyuhan. Okay? So alam po natin yan kung paano yan dahil may example na rin po tayong naibigay dyan. Yung mga baka ni Pastor Pergin. Pagka daw yan tinatakan ng FG, kanya daw yan. Amen? So, yan, mamaya magpapakatay ng baka si Pastor. Hindi, di ba? Sinelyuhan tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit mismo ay nasa atin. May seal tayo ng Holy Spirit. Diba? So imagine mo yun. Kaya sinasabi nga ni Pedro, yung we are partakers of the divine
nature. Diba? So, ibig sabihin, we are partakers. Tayo rin ay nakakuha nun sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And we were sealed, mga kapatid. Yung sealed dito ay past tense uli. Aorist tense uli ito sa Greek. Ang sabi dito, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Pag bumibili tayo ng appliances, actually, dalawa yung ating nakukuha. No? Na parang meron tayong warranty at saka meron tayong guarantee. No? So, bumili ka ng aircon. So, merong may warranty yan na, for 5 years pag nasira yung compressor niya, pwede mong papalitan. May warranty. Okay? So, ang nakakatuwa dito, hindi na ginamit ni Apostol Pablo yung salitang warranty. Anong ginamit niya na lang dito? Guarantee. Bakit? Kasi doon sa aircon na binili mo, kaya siya may warranty kasi there's a possibility na masira. Pero mga kapatid, nung sinelyohan ka ng Panginoon, guaranteed yan. Wala nang warranty, sigurado ka na. Amen. Amen. Hindi yan masisira sa iyo, kapatid. Ikaw lang ang medyo sira. Pero sabihin, kailangan mong ayusin ang isip mo. Okay? Na ikaw ay na kay Kristo. Kaya inaalay natin yung ating thinking dun sa kung ano ang meron tayo. Amen. So, huwag kang magpakasira. Okay? Ikaw ay nakay Kristo. Ikaw ay sinelyuhan. Amen. Amen. So, dahil ikaw ay sinelyuhan, may guarantee. Sino ang guarantee natin? Yung Holy Spirit until we acquire yung inheritance natin. Wow, di ba? So, naghihintay na lang tayo. Imagine natin yun. Kung hindi man tayo abuti ng rapture, meron pa rin tayong inheritance. Di ba? So, parang whether abutan tayo ng rapture or mauna tayong matulog, kahit ano yan, meron kang inheritance. At guaranteed yan. Amen. Kasi yan yung sinabi ng Bible. Amen. Grabe, Galing talaga ng Lord. Next, tingnan natin to. Ayan. So we have protection and we have guarantee. Amen. So meron kang garantiya sa iyong inheritance. Meron kang garantiya na hindi ka iiwan ng Holy Spirit. Meron kang garantiya na yung Holy Spirit na nasa iyo ay buo. Amen. Buo yan. Ikaw lang talaga ang sira minsan, no? Kaya ayusin mo yung pag-iisip mo, kapatid. Okay? Pag yung may mga depression na anxiety na umaatake sa isip mo, kapatid, deklara mo lang na ang banal na Espiritu ay nandito sa iyo. You are divinely protected. Amen. Sa anumang parating na problema, anumang parating na delubyo, anuman ang nararamdaman mo right now, ang katotohanan ay ikaw ay divinely protected. Amen. Amen. Okay. Balik muna natin. Ayan. Yan yung tomb ni Jesus, no? Nakuha ko lang yung picture. Hindi yan, hindi sila magbe-breaking of bread. Medyo malaki yan. Hindi sila magbe-breaking of bread. Yan po yung tabing, okay? Yung bato, no? Na pinantakip dun sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito po ay talagang sinelyuhan. At ito po ay sinarado, sinecure, pinrotektahan pa ng mga sundalo Romano, mga kapatid. Ito ang sabi sa Matthew. Ayan, sabi dito. So they went and made the tomb secure. So sinigurado nila na yung libingan ni Jesus ay secure. Bakit? Kasi iniisip na nila, dahil mabilis sila mag-isip, iniisip na ng mga Romano, baka nakawin yung bangkay. At sabihin nila na buhay ang Panginoon nila. So, i-secure nyo yan,
dapat hindi yan manakaw, yung bangkay na yan, mga kapatid. So, yun ang ginawa ng mga Romano, kaya ito ay sinecure nila at saka sinil ng bato. At may kasama pang gwardya. So, grabe na ito, no? Talagang hindi mo talaga mananakaw. Pag nanakaw na lang, ewan na lang natin. Pero ang nakakatuwa dito, mga kapatid, alam nyo, nung time na yon, ang pwede lang mag-open ng seal na yan ay yung imperyo ng Roma. Tama? Kasi sila yung pinakamataas eh. Wala nang ibang pwedeng mag-open ng tomb na yan kung hindi yung Roma. Pero ang problema ng Roma ay hindi sila yung makapangyarihan. Amen. Dahil mas makapangyarihan ng Diyos natin na kayang mag-open ng seal kahit iyan pa ay secure. Amen. Dahil mas mataas ang ating Diyos kaysa sa bansang Romano, kaysa sa imperyong Romano. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay bondage right now, iniisip mo na silyado na ako dito sa problemang ito, hindi ko na mababayaran ang Judith ko. Mga kapatid, mas mataas ang Panginoon natin. At kaya niya yung buksan at kaya niya gawan ng paraan yung mga bagay na yan. Amen. Kasi siya ay greater than all. Mga kapatid, maaaring yung problema mo ngayon, yung Roman Empire mo ngayon, secure and seal yung iyong mga problema. But God is greater than Roman Empire. Amen. Kung yung Roman Empire mas mabigat, mas greater ang ating Panginoon, how much more sa mga dinadala natin ngayon? Amen. Amen. Sinelyuhan, pero ang Diyos lamang ang makakapagbukas. And we know the story. After 3 days, merong anghel, no, na siya ang nagtanggal ng bato. Di ba? Lumabas ang ating Panginoon, nabuhay na magmuli. Amen. Amen. Kaya ano man mangyari, mga kapatid, we are safe, we are protected, because we are in Christ, mga kapatid. Kaya kahit na anong mangyari, minsan tinatanong natin, paano kapag nagkasakit ako tapos namatay na ako? Ganyan-ganyan. So, ang dami nating iniisip. Paano kung hindi ko abutan yung rapture na darating? Okay lang, mga kapatid, kasi nga, we are secure. Saan man tayo naroon. Amen. Sabi dito, to live is Christ, and to die is gain. Amen. So, saan tayo mapunta right now? Basta't ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay protektado. Saan ka man dalhin? Palipating ka man ng school, magbago ka man ng trabaho, di ba? So lahat yan, yung location na yan, hindi magbabago, ikaw ay na kay Kristo. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Hanggang doon sa huling araw, kapatid, ng ating huling hininga, ikaw ay silyado hanggang sa siya ay dumating at magpakailan-kailan paman. Amen. Number 3. Tingnan natin number 3. God keep us safe from the evil one. Okay. So, tingnan natin to. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. Mga kapatid, ang sin po ay hindi natin sinasabi na pwede na tayong magkasala. Okay? So, yan po yung mga katuruan na ibinibigay at binibintang sa full grace. Na, yung full grace na yan, ano yan? License to sin yan. So, di ba, ganon. Pero nakakatuwa kasi kahit wala namang license, pwede ka namang magkasala. So, tama. Pero dahil tayo ay nasa biyaya, naintindihan natin na ayaw na nating magpatuloy sa ating kasalanan. Amen. So, nagkakasala tayo ay nahuhulog,
tayo ay nagkakamali, pero ang Diyos natin ay tapat sa atin. Amen. So dahil tayo ay, alam mo yon, yung nararamdaman mo na parang, ay, nagkamali ako. Alam mo sa sarili mo yun eh. 'Di ba? So parang ikaw, halos hindi ka makatulog. 'Di ba? So parang, ang hirap. Bakit? Kasi merong Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Yun yung nagbibigay sa iyo ng grieving, yun yung nagbibigay sa iyo ng, kumbaga parang ikaw ay nalulungkot dahil ikaw ay nagkamali. So dahil ikaw ay born of God. But he who was born of God protects him. Tayo, na born again, tayo ay protektado. Alam naman natin kung ano ang epekto ng kasalanan sa tao. Sobrang devastated ang epekto ng kasalanan sa tao. So kaya iyan yung pinapaiwas sa atin. Bakit? Kasi alam ng Diyos na kapag tayo ay nahulog doon, tayo ay mapapariwara. Tayo rin yung mahihirapan. 'Di ba? Na ano niyo yung storya doon sa 1 Corinthians chapter 5, yung lalaki na kumbaga para nagkaroon ng sexual immorality doon sa kanyang stepmom. At sabi ni Apostol Pablo, i-hand over mo na yan kay Satan so that his spirit might be saved. So imagine yung isa-suffer nung tao na yon, 'di ba? So parang dahil dun sa kasalanan. So same thing with us, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay nasa ilalim ng kasalanan dahil masakit. There's consequence in it. So naintindihan po. So that's why pinoprotektahan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga dealings natin. 'Di ba? So parang minsan may lalapit, mag-o-offer ng pera. Ito, ganito gawin mo ha. So parang ikaw ang Holy Spirit ang nagbibigay sa iyo ng hindi, wag mong tanggapin 'yan. Yung mga ganong bagay, pinoprotektahan tayo ng Diyos, no? Pinoprotektahan tayo ng Holy Spirit so that we will not be able to fall on those kinds of sin, 'di ba? So parang sa mga estudyante, mangopya na lang tayo, 'di ba? So mangopya na lang, total para mas mabilis, 'di ba? Pero at the end, syempre ikaw rin yung magsasuffer. Kasi kung nangopya ka sa school, ayan, ngayon nahihirapan tuloy ako kasi nangopya ako. Hindi. pero ang Diyos ay mapagpala. So yung kung ano man yung nawala sa atin noon, nire-restore niya. So ibig sabihin kung napariwara man yung buhay mo noon before, pero ang Panginoon ay handang laging ibalik yung oras na yon para sa iyo, para maka-cope up ka, di ba? So para makapagbago ng buhay. So, and the evil one does not touch him, mga kapatid. Tingnan niyo itong verse na to, itong sa dulo. And the evil one does not touch him. Tama? No weapon shall form against us. So, ang Bible hindi nagko-contradict. Pag sinabi niyang hindi ka matatouch ng devil, yan po ay totoo. Sapagkat yan po ay kino-confirm din ni Apostle Paul. Di ba sabi niya, no weapon shall form against us. Amen. Sabi ni Jude, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To keep you. Sino yung able? Tayo ba kaya natin? Hindi, mga kapatid. Sa sariling kalakasan natin, hindi natin kayang i-maintain ang ating sarili. Pero, to Him, nasan ba tayo? Nasa Kanya. To Him who is able to keep you from stumbling. Mga kapatid, it doesn't matter kung how many times you fall.
you stumble in life. What matters most right now is that you know that you are in Christ. And if you are in Christ, mga kapatid, mayroong bagong umaga para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Sasabihin natin, matanda na ako para dyan. Ako ay may edad na. So, hindi na ako makakakilos nung katulad pa nung kilos ko nung araw. Ayoko nang mag-share ng gospel, mga kapatid. Now is time. If you have opportunity, mga kapatid, na ma-share si Christ sa iba, share it. Dahil, mga kapatid, hindi nyo alam kung kailan mawawala yung isang tao na yun. Diba? Pero, if you happen to share Christ doon sa tao na yun, diba? He might change the course of his life dahil doon sa ikaw ay ginamit ng Panginoon upang i-share yung gospel na yun sa kanya. Amen? So that's why every opportunity counts. Di ba? Pagka meron kang pwede mong maipasok si Kristo, papasok mo. Ito yung ginawa ni Christ eh. Doon nga sa office, meron akong ka-office mate na-detect niya na meron siyang breast cancer. Tapos, lapit siya sa akin. Sabi niya, engineer, kasi meron akong problema, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, may breast cancer nga daw siya. Tapos, nakakagulat kasi nga parang she asked for prayer. No? So kasi parang kailangan operahan yung tatanggalin. So parang pinag-pray ko siya. So parang even though she's a Catholic, pero I don't mind. Diba? We just proclaiming kung ano yung kayang gawin ni Jesus doon sa kanyang katawan dahil sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And hindi nila alam yun. But we know. So that's why we need to share. Amen. Amen. So napakaganda. He is able. Siya yung may capacity, hindi ikaw. Okay? So wag ka. Wag ka. Siya. Okay? Hindi ikaw. Number 4. Ayan. The enemy has no power over us, mga kapatid. Wala nang kapangyarihan. Di ba sabi kanina na disarmed na? Yung pulis, yung isang pulis, kapag ka siya ay dinisarmahan mo ng barel, ng tsapa, lahat yan. May tsapa pa ba ngayon? Hindi ko alam. Dati kasi sa mga pelikula, yung parang tawa pa. Ngayon pa may ganun, parang wala na. Wala na. Paano naman pinapakita ngayon ng mga pulis? Tapos, paano mo mapapatunayan na pulis yung isang pulis? So, the enemy has no power over us. Sabi dito, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Wow, di ba? Ang gandang katotohanan po nito. Di ba? Siya yung greater. Di ba kanina, sino ang naglabas ng selyo? Sino ang nagbukas ng selyo ng libingan ni Jesus? It is He. It is God. Di ba? So, imagine who is greater than He na nandito sa mundong ito. God is much greater than the ruler and principalities of this world. Amen. May question. But what about Job, mga kapatid? Bakit si Job? Di pa hinayaan ng Panginoon na magkasakit? Yan ang mga sinasabi ng ng mga galit sa full grace. Bakit si Job? Paliwanag mo nga yan. Ayan, paano yan? So bakit sabi mo wala nang sabi mo dito wala nang makaka-harm sa isang Kristiyano. The enemy has no power over us. So paano mangyayari na si Job ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng namatay yung kanyang mga anak, namatay yung kanyang mga alaga, lahat namatay, Mga kapatid,
si Job ay si Job ay puro trabaho lang kasi job. Hindi. Si Job, mga kapatid, ay nabuhay before kila Moses. Okay? So, si Job po ay naisulat bago pa man dumating sila Moises. So, mga kapatid, kung makikita po natin, si Job ay wala po sa covenant ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, kung wala siyang covenant, malaya yung Diablo. Kasi wala namang covenant eh. Okay? So, nung pumasok ang old covenant, mga kapatid, doon nagkaroon ng kondisyon. Kapag ka ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mabibless. Tama? Deuteronomy 28. Kapag ka ikaw ay nagkasala against the law, ikaw ay may kaparusahan. So, ibig sabihin may kondisyon. Tama? Si Job, mga kapatid, nabuhay bago pa man lahat ng yan. Dahil ang unang aklat, no, based sa mga theologian, ang unang aklat na naisulat ay kay Job. Okay? So, mga kapatid, si Job ay nabuhay na kung saan walang covenant na establish. And to mind you, mga kapatid, ang Diyos natin ay kumikilos base sa covenant. No? He's a covenantal God. Kailangan po nating maintindihan yon. So ngayon, si Job, since siya ay nabuhay nang wala sa covenant, mga kapatid, ito po ay nagawa ng Diablo. Kaya nga po, sabi ni Job, sana meron siyang mediator. Tama? I hope meron na kung pero na-discuss ko na to before. Pero yun yung sabi ni Job. Sana ay merong namamagitan sa kanya between God and man. Pero nung time na yun, wala. So that's why the devil came, destroy yung kanyang mga kabuhayan, at nagkasakit siya. No? It's because there's no covenant between man and God. Amen? Naintindihan po? Pero, nung pumasok yung old covenant, nagkaroon na ng covenant. Yung tao. Pero ang napakaganda, sa new covenant. Amen? Nasa ka ngayon, mga kapatid? Ikaw ay nasa new covenant. Kaya alam mo na kung paano sagutin ang problema ni Job, mga kapatid. Ang problema ni Job, walang namagitan between God and man. Pero sa iyo, kapatid, merong namamagitan right now, and His name is Jesus Christ. Amen. At dahil may namamagitan na sa iyo, kapatid, ikaw ay nasa ilalim na ng new covenant. At ang new covenant, ang sabi doon, I will remember your sin no more, kapatid. I will bless you and I will heal you. Yan ang statement sa new covenant. Hindi nakabase sa iyong performance, but rather nakabase sa performance na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganda, no? Galing. Ganda ng new covenant, mga kapatid. Kaya, meron tayo. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya ang sarap mabuhay sa panahon na ito sapagkat tayo ay may victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Kaya tingnan mo yung mga katabi mo, dapat masaya yan. Diba? Oh, naggagandahan, naggagwapuhan. Bakit? Kasi they know that they are in the new covenant. Wala ka na sa old. Kaya pagka nakakakita kayo ng tao na medyo sambakol yung mukha, sasabihin nyo na kagad, nasa old covenant ka pa ba? Diba? Nasa new na, may bago na. May latest na. Diba? Lipat ka na ron. Diba?
Di ba? Maraming Kristiyano ang nalulungkot pa rin ngayon. Di ba? Yung 30 years old, mukha ng 70 years old. Bakit? Kasi hindi nila naririnig yung about sa New Covenant eh. Di ba? Pero tayo, di ba, kahit 60 years old, mukhang 30 lang. Grabe. Mukhang 30 lang. Kasi meron tayong victory through our Lord Jesus Christ. Okay, so balikan po natin yung ating pong mga in Christ realities. Ito po yung apat as we close. Number 1, we are protected because of the finished work of Christ. No? Hindi pala nalagyan ng of Christ yun. We are sealed by the Holy Spirit. Amen. Number 3, God keeps us safe from the evil one. The enemy has no power over us. Ito po yung mga katotohanan na dapat po nating alamin at dapat po bit-bit natin every time na tayo po ay makikisalamuha, every time na tayo po ay lalabas. Bakit? Kasi ito po ay makakatulong sa atin kung alam po natin itong mga katotohanan na ito. Ano po yung ating life application? Ito po ang number 1. Stand securely in your identity in Christ. Tayuan mo. 'Di ba? Yung iyong identity. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo ikaw ay na kay Kristo, tayuan mo ito. Number 2. Declare God's protection over you through the blood of Christ. Kanina may nabanggit akong Psalm, di ba? Yung Psalm 91. He who dwells in the secret place of Most High, hindi ho ba, shall abide in the shadow of Almighty. Mga kapatid, nandun na tayo. At ito yung tinapos na gawa ni Kristo. At dahil, mga kapatid, dun sa dugo ni Kristo, tayo ay mayroong protection. We are covered, mga kapatid, under His wings, under His care. Diba? So napakaganda. And then, last, exercise your authority against the devil. No? Kaya kanina, medyo masakit ang ulo ko. Sabi ko, sakit ng ulo, umalis ka. In Jesus' name. Di ba? Kasi, alam mo yung authority mo. Alam mo kung saan ka nakatayo. Di ba? So, since alam mo kung saan ka nakatayo, mga kapatid, alam mo na ikaw ay protektado. Alam niyo po, one last lang. Kasi nung... kung titignan ko lang din po yung protection din na binibigay sa atin ng Panginoon just to recollect yung mga ginawa ng Diyos sa atin. So parang may times din na nalagay na rin sa bingit ng kamatayan, like nung bata pa ako, that's why hindi ako nagmumotor ngayon kasi before, meron akong scooter noon, tapos muntik na akong yung dalawang sasakyan, may paharap na, yung sinusundan ko, tapos merong papunta naman dito sa south. So parang huminto kagad yung jeep na nandun sa unahan ko eh. So ang nangyari, hindi naman ako pwede dito sumide kasi dun sa may tawiran, di ba, ilog yung kabila na yun eh. So baka doon ako dumusdos. So ibinaling ko siya dito sa may bandang kaliwa. Ngayon, talagang halos naipit ako doon sa dalawang sasakyan kasi nga pag So praise God kasi ayun, ang sugat lang dito lang sa binti, gano'n. So parang from there na phobia akong magmotor. Kaya si David inaaya pa naman ako magmotor. Dahil nagmotor yata sila kahapon ng aking ni brother-in-law ko. So, nag-aaya magmotor. Pero, alam niyo yun, parang takot ako magmotor. Bike lang, bike. Yan. Kasi nga because of what happened before.
Tapos may isang instance din na doon sa trabaho, yung mga malalaking yung electrical na yung mga switch ng breaker na malalaki. Malalaki yun, halos malaki pa sa tao. Mga ganun. Meron kaming ini-energize, no? Pag-energize namin ng isang sirkito na ganyan, yung cover dun sa tapat ko, yung nasa loob na breaker, sumabog sa harap ko. So, ang tagal ko rin bago lumapit sa mga ganun. Kasi natakot ako talaga, namingi ko nung time na yon. So parang ang dami, no? Ang daming instances na talagang ang Panginoon ay pinoprotektahan tayo sa imagine halos 1 meter lang yung layo ko doon nung sumabog yon. Ang napipi yung mismong lata, yung takip. No, buti na lang talaga hindi nakabukas yung yung panel niya, hindi nakabukas na gano'n, nakasarado. Pero alam niyo yon, kung titingnan po natin yung ginagawa sa atin ng Panginoon na protection, no? Ma-amaze ka na even yung COVID, 'di ba? So parang nakalampas tayo dun sa COVID. Kahit ako on-site din ako noon, pero no plague, 'di ba? No plague daw eh. Walang sabi nga ni David, minsan tinatanong niya ako, Daddy, ito bang tinapay na to, may bakterya ba to? Sabi ko, anak, hindi ko alam eh. Kasi syempre, pag sinabi ko meron, hindi niya kakainin eh, kasi nga may bakterya. Pero di ba, may good bacteria, ewan ko. May good bacteria, may bad bacteria, so hindi natin alam kung anong bacteria yung pumapasok sa katawan natin, basta alam ko, ako ay secure. Di ba? Secure in Christ. So, mga kapatid, ganun tayo at let us always think that we are secure in Christ. Amen. Kaya ang ating, yes, come on, give Him praise. Okay, so ito po ang ating big idea. In Christ, I am divinely protected. Not just protected naturally, but you are divinely, supernaturally protected because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay tumayo. Yes, Lord, maraming salamat po sa araw na to na binigay mo po sa amin sa iyong mensahe, Panginoon. Ama, hindi namin sukat akalain, hindi namin sukat maisip na kung paano po kami pinoprotektahan in many, many ways, Ama. Panginoon, there were times na nalagay kami sa bingit ng kamatayan. Merong times na kami ay nagkaroon ng malubhang sakit. Pero Panginoon, in those times, you are there protecting us. Panginoon, salamat sa iyong proteksyon. Panginoon, salamat nga dahil it is not just a natural protection, but rather it is a supernatural protection. Ama, salamat dahil nakarating kami rito. Mula nung pagkabata namin, di mo kami pinabayaan. There were times na kami ay nadadapa. There were times na kami ay nagkakaproblema. But Lord, in all those days, in all those times, you're always there for us. Salamat, Panginoon, sa proteksyon na ginawad mo sa amin at naniniwala kami na yung proteksyon na ito ay kailanman ay hindi mawawala sa amin. Panginoon, dinedeklara namin na lahat, Panginoon, ng weapon na planong i-form against us ng mga kaaway namin, Panginoon, ito po ay walang bisa, ito po ay walang gana, sapagkat kami po ay silyado
ng iyong banal na Espiritu. Salamat nga, Panginoon, sa iyong tinapos na gawa. At dahil nga dyan sa tinapos mong gawa, Panginoon, lahat ng aming kasalanan, lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming pasakit, Panginoon, lahat ng aming kalungkutan, lahat ng aming nararamdamang negatibo right now, ito po ay pinako mo na sa krus. Salamat nga, Panginoon, dahil tinawag mo kaming charito, tinawag mo kaming blessed and highly favored in Jesus' name. Amen. Amen.